At dakuin po natin si Mayor Baste Duterte. Ay, acting lang pala. Ay, hindi pa pala. Vice Mayor lang. Kasi naman alam na natin, basang-basa na natin yung strategy nila mga boss. Di ba? Oh. Takot silang mawala ang Davao sa kanila. Ayun, tinambakan ng mga Duterte. Eh yung mga taga Davao naman, trip nila na magkaroon ng mayor na karton. Eh kaya bahala sila kung ano man mangyayari dyan. Oh, kung yung mga nakikita ho natin na hostage yan po habang nasa jeep, tumatakbo doon sa Davao, mga kababayan, eh pwedeng magpatuloy. Yung mga, kailan ho yun? Nung panahon ho na si Baste Duterte ay mayor, mga kababayan, yung mga nandoon po empleyado, ilan yan? 37, 38 ang bilang ng mga empleyado positibo sa ipinagbabawal na gamot. Mga kapulisan, 8 positibo sa ipinagbabawal na gamot. Eh siguro gusto nilang matuloy yan mga kababayan. Kasi etong mga to, alam na naman po natin kung ano yung diskarte nila. Hindi nila bibitawan o hindi nila isusuko ang Davao. No, kaya nga po si dating Pangulong Duterte, kahit ayun nandoon na po sa ICC mga bossing, eh tuloy lang ang takbo. Ako naniniwala ho ako, alam ng mga taga Davao yan, no, na hindi sila maseserban ni dating Pangulong Duterte. Ang magseserve sa kanila, karton. Sabi ni Ma'am Lani Domingo, takot din sumuway ang mga taga Davao, kaya binoto pa din sa halagang magkano kaya. Sa halagang sigaw-sigaw, no? Bring him home. No. Hindi. Nahaluan na din ho yan mga kababayan, mga boss chief amo sir, nung awa eh. No? Kaya po nanalo na din po yung mga yan dahil din po sa awa. Hindi po yung, ako kung ako ho mga kababayan, ay tumatakbo bilang isang, let's say, congressman o senador, mga bossing. Tapos mananalo ako. Nanalo si Bato de la Rosa dahil naawa ang taong bayan sa kulong ni dating Pangulong Duterte. Ay, ako hindi si Bato de la Rosa. Hindi, kasi ganun din kasi yung itsura nung kay Bato de la Rosa eh. Di ba? Nanalo. Dahil sa awa ng taong bayan kay dating Pangulong Duterte. Hindi mismo kung paano siya magtrabaho. Siguro, yung mga taga Davao, gustong-gusto nila yung baha-baha sa kanila. O, eto, mga kababayan, pakinggan po natin ang balita dito. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, Landslide victory ang nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde ng lungsod ng Davao. Pero dahil imposible pang manilbihan bilang alkalde ang dating Pangulo, mababakante ang posisyon ng punong lungsod. alam naman natin yung ganun mga kababayan. Tapos kaya nga si Baste ang acting mayor si Baste ang pinatakbong vice mayor. Pero kung baliktad ito mga kababayan, mga boss chief amo sir, let's say si Baste versus Carlo Nograles. Kaya ho inentrahan yan ni dating Pangulong Duterte kasi posibleng pati po ang Davao mawala sa kanila, mga bossing. Noong una po, ang style nila, siyempre sino ba naman ang hindi maghahangad sa mas mataas na posisyon? Noong una po, ang style nila, mga kababayan, sa Senado silang lahat. Sinubukan ni Inday Sara Duterte yon. Sinubukan ni Vice Presidente yon. Sa pamamagitan ng isang live interview, sabi niya, baka po 3 Duterte ang tumakbo sa Senado o 3 Duterte ang Senado, 'di ba? Maki Kwan, sulid daw, sulid. Oh. 'Di ba? Ngayon, negatibo ang reaksyon ng mamamayang Pilipino. Testing the water nila 'yun 3 Duterte, tingnan natin ano maging reaksyon ng taong bayan. Pag okay sa lahat, pag positibo sa nakararami, ituloy natin. Pagiging senador 'yan Matibay 'yan, 'di ba? Kaso po, negatibo mga kababayan. Ayaw ng sambayan ng Pilipino. Pinagtawanan ho sila. Kaya hindi po nila tinuloy. So ngayon, ramdam nila, naku, pati Davao, kapag ka ang tumakbo, Nograles versus Baste Duterte, tapos makita mo,
doon sa panahon ni Baste Duterte, napakadami pa din pong hindi magandang nangyayari, mga bossing. Mismong kanilang munisipyo, may positibo sa droga. Sabi Baste, step down ka, vice mayor ka. Hindi ka uubra dito. Ako na ang lalaban. So, ganun niya ho nangyari, sinigurado nila. Tapos, ako naman, mahuhuli ako, maaaresto ako ng ICC Pagka nandun ako, panik ka ulit bilang mayor. Ganun lang ho yun, mga bossing. Para ho sa akin, panloloko sa taong bayan yun. Dili pwede nga mag-oath siya by Zoom or by kanang online kasi kailangan physically present. Ay, nako! Wala pala. Hindi pala talaga makakapag-oath ang dating Pangulong Duterte. Yung mga naku, sabi pa naman ng mga DDS, nanalo si Digong, uuwi na si Digong. Pinanghawakan pa naman pala ng mga DDS yon. Kailangan pala pagka nag-oath sa pagka-mayor o kahit ng anong posisyon po ng ating bansa, kailangan physically present pala. Hindi pala yung uubra, yung ICC, baka pwede po na mag-request kami na videohan nyo lang si dating Pangulong Duterte, nakataas ang kamay, tas mag-oath. Baka pati yun yata, hindi pinayagan. Diba? Sa ICC pa naman, nanalo? Wag nyo kaming involved dyan. Kami, straightforward dito. No? Kung ano yung pinag-uusapan namin dito, hanggang doon lang kami. Nanalo, bahala kayo, gawan nyo ng paraan dyan. Total naman, karton yung naipanalo ninyo. Di gumawa kayo ng standee para doon manumpa na nakaganon. Di ba? Mayor na siya ng ICC. Sabi ni Shiro Kansaki. Tuloy! So, ang iyang presensya, kailangan na siya sa okay na tong sa proclamation. Wala. Hindi. Mga bossing, simula pa lang maniwala kayo, alam na nila yan. No? Alam na nila yan. Kaya nga po sinasabi ko panloloko sa taong bayan. Kasi ano sasabihin nila dyan? Uuwi si dating Pangulong Duterte kapag ka nanalo o pagka naipanalo ninyo. Ngayon, ang ine-expect ng mga taga Davao, Duterte ang kikilos. Duterte ang mamumuno. Tapos, ayun, Baste pala ulit. Di po ba, mga kababayan? Ayun, Baste pala ulit. Sabi ni Marjo, uuwi na nga daw sa May 31. May 31. Meron bang 31 ang May? Meron. Tuloy. So, ang mahitabuan na law of succession. At dahil ang anak nitong si Sebastian Baste Duterte, ang bagong halal na Vice Mayor ng Davao, inaasahang siya ang pansamantalang uupo bilang alkalde ng lungsod. Alam na yan. Pisa pa lang. Ang city councilor naman na may highest ranking sa buong lungsod, ang Hindi. Kasi 3 distrito ang Davao mga kababayan. Meron nanalo na Duterte, meron mga hindi Duterte. So, hindi pa din agad-agad na Duterte pa din ang uupo bilang acting vice mayor, mga bossing. No? Pagpipilian pa din kung sino doon sa 3 distrito ang uupo bilang acting vice mayor. si Sylvie bilang acting vice mayor. The vice mayor will be the acting mayor. Then, meron pa isa, ewan ko kung apo ni Pulo, siyempre apo ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Meron nanalo congressman. Gusto ko yun makita. No? Hindi muna ako magsasalita ng kahit ano doon. Pero gusto ko yun makita, a-attend doon sa mga hearing. Makikipagsabayan po kaila De Lima, kaila Chel Jokno, yung isang Duterte sa Congress nanalo. No? O baka mamaya maging malapulong lang din po. Bala kayo dyan sa Congress, basta ako dito. Okay na.